Alam nyo ba may masamang epekto po yung laging puyat, 'di ba? Pag kulang sa tulog, merong 7 masamang epekto. Number 1, mas mahirap tayo magtrabaho sa umaga. Parang lutang yung isip natin. Pangalawa, yung mood natin. Mas mainit ang ulo, parang balisa tayo, 'di ba? Mas madali magalit pag kulang sa tulog. Number 3, may epekto sa puso, pati sa blood pressure, lalo na yung mga may high blood. Tingnan nyo, pag may high blood kayo, pag kulang kayo sa tulog, mas mataas ang blood pressure nyo. Pero pag ang tulog nyo sapat, mas normal yung blood pressure mo. Kasi nai-stress eh. Hindi lang blood pressure, pati heart rate. Mas mabilis ang tibok ng puso, mas tumatalon-talon ang tibok ng puso, at yung iba, mas nagkakaroon pa rin ng sakit sa puso kung laging puyat. So, ang puyat, siguro mga 6 hours or less lang ang tulog gabi-gabi. Lalo na yung tuloy-tuloy na ilang araw na puyat ka, hindi po maganda yon. Kailangan may araw na babawi ka ng mga 8 hours ng tulog. Number 4, pati energy mo mahina. Hindi ka na maka-exercise, makatakbo, kasi nga kulang sa tulog. Number 5, pati blood sugar, pwede magloko. Pag maganda ang tulog mo, mas nagno-normalize din yung blood sugar mo. Lalo na sa diabetic. Pag diabetic, kulang sa tulog, mas nagloloko yung blood sugar nila. Number 6, mas madali ka tamaan ng sakit. Yung mga infection, mas hihina immune system, mas di niya kaya awayin yung mga bacteria, yung mga viruses. Mas ka tamaan ng sakit, sipunin at iba pa. At number 7, mas tumataba. Mas overweight ang kulang sa tulog. Bakit? Pag puyat tayo, let's say, sa gabi, hindi pa tayo natutulog, pipilitin mo kumain eh. Nagugutom ka eh. So, pag yung katawan mo dapat nagpapahinga na, pero gising ka pa, ang gagawin ng katawan mo, magugutom ka. So, yung pagkain, ang panglaban mo sa puyat, tataba ka ng tataba. Yun ang problema. Meron tayong mga tips para makatulog. Meron muna tayong mga simpleng tips, tapos meron tayong kakaibang tips, okay? Dito tayo sa mga simpleng tips. Dapat alam nyo na yung simpleng tips is 3 hours bago matulog, yun dapat ang huling kain mo. So, pag matutulog ka ng alas 10 ng gabi, dapat 7 o'clock ang huling kain mo para may 3 hours mawala yung pagkain sa tiyan. Kasi kung busog ka, matutulog ka, pwede kang mag-GERD. Alam mo yung GERD, yung acidic, aakyat yung kinain mo. Tsaka pag busog na busog ka, matulog ka, baka bangungutin. Kaya sabi ko nga, bago tapos kumain, bago matulog, maglakad-lakad. Yan ang kailangan mo, maglakad. Iwas din tayo sa kape, bago matulog. Kahit yung alak alak, mas makakatulog ka initially, pero hindi mahibing ang tulog mo sa alak. Ang tulog mo sa alak, pag gising-gising, tapos sa umaga may hangover ka pa, masakit pa ulo mo. Yung kwarto, dapat tahimik, pinakatahimik na kwarto, pinakamalamig. Kung pwede nga, takpan mo rin yung tenga mo para walang kaluskos. Okay? No mental work 2 hours before sleeping. Bago ka matulog, 2 hours, wala nang email, wala nang usap sa boss mo kasi may stress ka. Kasi wala nang plano-plano. Dapat 2 hours before, pa-relax na pa-relax. Yung wala nang meeting, ito gagawin. Yung po mahirap. Kung pwede, huwag kayong mag-schedule ng sobra aga sa umaga. Huwag kayong mag-schedule ng alas 7 o alas 8 na meeting kasi baka ma-stress ka eh. Kung sobra aga, mapipilitan ka gumising. Yun na nga po, cool down period. Tapos yung sa pagkain, pwedeng saging, pampatulog, chamomile tea, warm tea, pwede rin yan. Ngayon, meron po akong kakaibang tips para makatulog. Ano man itong kakaiba? Mga tricks yung iba, ito po, sariling style. Minsan hinahawak-hawakan yung tiyan. Di ba? May iba nare-relax minamasahay ang tiyan, inaantok na sila. Yung iba naman, nagmedyas, iniikot-ikot yung paa. Parang pamparelax lang, di ba? Para feeling mainit, parang cozy. Pwede rin maglagay ng unan sa ilalim ng tuhod. Unan sa ilalim ng tuhod para hindi masakit sa likod. Kasi pag straight yung paa, masakit sa likod. Baka ma-back pain ka. Pwede mo iba-ibahin yung posisyon ng tulog mo kung saan ka komportable, tihaya o tagilid. Pag malakas humilik, tagilid.
Pero pag di naman humihilik, maganda tihaya. Pag may GERD, dalawang unan o mataas yung ulo. Ako, ito ginagawa ko lagi. Pinabaligtad ko lahat ng relos. Wala akong nakikitang relos pag natutulog na ako. Kasi pag nakikita ko yung relos, 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock, maisip mo, hindi pa ako tulog, hindi na ako makakatulog. So, pag walang relos, hindi mo alam. Pag gumising ako madaling araw, walang relos eh. Nag-iiwan ako ng konting ilaw sa gabi. Lalo na pa nagkakaedad kasi mahirap yung sobrang dilim. Sobrang dilim, maiihi ka madaling araw. Pag tayo mo, ang dilim, baka bumagsak ka. Very unstable tayo pag bagong gising, lalo na madaling araw. Ulitin ko, very unstable ang paa natin, lalong tumatanda, less ang balance, pati mata, kasi nga madilim pa. Kaya dapat may konting ilaw, dapat steady, meron kayo hinahawakan papunta sa banyo. Okay? Pwede makinig ng white noise. Ano mo white noise? Para may sound lang, aircon. O minsan may music na parang bzzz, gano'n lang, bzzz. Ano purpose ng white noise? Kasi pag sobra tahimik, maririnig mo lahat ng kaluskos at ingay ng kapitbahay, hindi ka makakatulog. Kailangan may white noise. Kung malamig ang kwarto, maganda. Tapos pwede ka mag-isip ng mga walang kabagay-bagay bago matulog. Ano yung top 5 favorite, kunyari, Avengers na Marvel card, top 5 gusto mong bagay, gusto mong libro, yung walang kabagay-bagay lang na mga iniisip mo, mga lumang panahon. Para at least, pag napunta ka doon, marirelax ka na. Yung iba, pwedeng nagdarasal, yung iba, pwedeng nagro-rosary, nakakatulog sila. At last, meron isang technique na nire-relax yung buong katawan. Yung paghiga mo, relax mo na yung paa. Parang meditation to eh. Next, relax yung binti. Yan. Tapos, relax yung hita. Relax yung dulo ng daliri. Relax yung kamay. Relax. Unti-unti hanggang katawan. Relax yung ulo. Relax yung legs. So, para ini-imagine mo, hini-hypnotize mo sarili mo. Unti-unti, ulit ng ulit hanggang makakatulog ka na. Okay? So, masama ang epekto pag kulang sa tulog. Sana nakatulong tong video para mas makatulog ka. God bless.